Mga ka-Republic, hindi pa man napapawi ang alikabok ika nga ng nakaraang pagkabigo sa finals ng katatapos na Commissioner's Cup. Heto na naman ang isa pang malaking dagok sa Barangay Ginebra. Nag-positive si Justin Brownlee sa substance ng recreational drug. Nakatanggap na ng abiso ang Samahang Basketball ng Pilipinas na nagpapahiwatig na posibleng maharap na naman ang Gilas naturalized player sa suspensyon. Dahil dito, maaapektuhan ang mga plano ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup na gaganapin buwan ng Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, isang araw matapos lumipad si Justin Brownlee pabalik sa Amerika, lumabas naman ang report na muli siyang nag-positive sa random drug test. Ipinaalam na ito sa World Anti-Doping Agency at sa FIBA. Wala pang announcement ang SBP tungkol sa isyung ito. Kapag na-confirm ito na ang magiging pangalawang flank drug test ng Ginebra resident import. Dati na nag-positive si Justin Brownlee sa carboxy-THC, substance na nagmumula sa cannabis. 3 buwang nasuspindi si Brownlee matapos siyang bumagsak sa anti-doping test na ginawa sa China. Pagkatapos niyang tulungan ang Gilas na sungkitin ang Asian Games gold medal. Makonfirm man ang flank test, may mga nagsasabing baka 3 buwan lang ulit ang isisilbing suspension kay Brownlee katulad ng unang suspension na kanyang pinagdaanan. Dahil sinasabi sa mga report, hindi naman performance-enhancing drug ang na-trace sa sample ni JB. Posibleng ang substance na nakita sa urine sample ng Ginebra import ay nagmula unang galing sa food supplement o sa painkiller. Since alam naman nating lahat, mayroong dislocated thumb si Brownlee habang naglalaro sa Commissioner's Cup Finals. At kung yan ang lalabas sa gagawing investigasyon ng World Governing Body, most likely ay baka nga mga 3 buwan lang ulit ang maging suspensyon ng Gilas naturalized player. Kapag ganyan ang nangyari, well and good para sa ating national team. Magiging available pa rin ang Ginebra import na samahan ng Gilas Pilipinas sa magiging kampanya nila sa FIBA World Cup sa buwan ng Agosto. Ngunit paano kung mas matagal ang ipataw na suspensyon kay Justin Brownlee? Noong unang masuspindi si JB kasama sa konsiderasyon na siya ay first offender noon at hindi naman performance-enhancing drug substance ang nakita sa kanyang urine sample. At sa insidenteng ito ngayon, second offender na si JB ngayon. Posibleng masama ito sa mga ikukonsider ng World Governing Body sa pagbibigay sa kanya ng suspension. Paano nga kung mas matagal? Hindi pwedeng dadayo ang Gilas sa Jeddah sa FIBA Asia Cup nang wala tayong naturalized player. Hindi pwedeng dadayo ang Gilas sa Jeddah sa FIBA Asia Cup nang wala tayong naturalized player. Wala na nga si Kai Soto na nagre-recover pa sa injury, ngayon si Brownlee naman ang may problema. May 2 choices ang Gilas bilang pamalit kay JB. Una ay si Jordan Clarkson na sobrang mahal ng sweldo. Mahal na nga ang TF ay masyado pang ball dominant. Sa salitang kanto, buwakaw sa bola. Ang pangalawang option ay si Ange Kouame na kabisado na rin ang triangle offense ni Tim Cone. Magkaiba ang laro nila ni JB ngunit may malakas tayong poste sa ilalim kung siya ang pipiliin ni CTC. Hindi pa malinaw sa mga naglalabasang report kung saan at kung kailan kinuha ang urine sample ng Gilas naturalized player. After ng first suspension ni JB ay naging busy siya. Naglaro siya sa Pelita Jaya sa Indonesian League, sa FIBA Windows noong nakaraang buwan ng Nobyembre at Pebrero para sa Gilas at sa PBA, partikular itong katatapos na Commissioner's Cup. Hopefully nga raw 3 buwan lang ang ipataw na suspensyon. Paano nga kung mas matagal since this time ay second offender na si Justin Brownlee? Baka nga hindi lang ang kanyang Gilas duty ang maapektuhan. Baka madamay na rin ang first conference next season ang Governor's Cup. Maghahanap na ba ng ibang import ang Ginebra? End na rin ba ng Justin Brownlee era sa kupunan ng mga mag-aalak?
Malungkot man, sadyang ganyan ang kalakaran sa sports. Darating yung time na sikat ang isang atleta, ngunit darating din yung panahong kakaway ka na ng pamamaalam sa mga taong nabigyan mo ng kasiyahan. Pero ang wish natin, sana'y nariyan pa rin si Justin Brownlee. Sana'y bumalik siyang mas malakas pagkatapos ng panibagong pagsubok na ito sa kanyang karera. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Papa Kiko. Salamat sa suporta, idol. Magsaya tayo kahit natalo. Sa iyo rin, Mega Apple. Matalo, Hinebra pa rin. Ito ang gusto kong fan. Sa iyo rin, Efren Mendoza Kabayan. Tuloy ang laban next conference. Sa iyo rin, shout out, Jigs Carido, bawi na lang tayo, ganun talaga ang laban, talo kung minsan. At sa iyo rin, Mary Jane Ubereta, shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman, ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Perla Kudisal, shout out sa iyo, idol, salamat. At sa iyo rin, George Tolentino, yes, may plano si Lord. At sa iyo rin, shout out, Enrico de Guzman mula naman dyan sa Belgium. Happy watching, kabayan. At sa iyo rin, Rino Baral. Salamat, hindi ka nawawala, lagi kang nariyan. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.